mo na yung tao, ito daming tao eh, no? Saktan mo na eh. Kaya ang hirap talagang hilumin to eh. Kaya nga napakasarap na ang karsaan ngayon ni Solomon, nagpapaalala sa atin na talagang ingat, kumbaga hinay-hinay tayo. Kumbaga sa Bicol, sa luway-luway tayo, no? Be careful to your words. Kasi nga, tayo rin maapektuhan eh. Isang araw, ang taong ito hindi na makikinig sa'yo. And yung narinig niyo pong voice na yun ay ang aking father, who is an evangelist sa aming church. Nandito po ako ngayon sa Amor Solo. Hindi ko po ang parents ko because sabay-sabay po kami pupunta sa isang sponsor namin na sa facial. Habang naghihintay, I've decided na mag-share sa inyo ng konti lang naman about what's happening in my life right now. Actually, ito medyo sensitive kasi personal to. Pero naisip ko naman, nangyayari naman talaga ito sa toong buhay. So, isi-share ko na lang sa inyo. So, ngayon, meron kaming problem sa family ko, yung financial crisis. Lahat kami medyo nag-a-adjust. And ako, medyo naiyak ako kasi talagang sinurrender ko kay Lord to na sabi ko, Lord, pagkatapos ko talaga makagraduate, hindi ko pinapromise pero gagawin ko ang lahat para matulungan ko ang parents ko. Kasi ngayon na pinagbigyan nila ako mag-aral ulit. Although before naman nagwo-work naman ako, pero yun nga lang hindi sapat yung para sa akin and kung ano yung ma-share ko sa family ko. After this, nawa magtuloy-tuloy na yung blessing. Kasi sobrang gusto ko na talagang makatulong sa family ko. Gusto ko nang alam mo yung maging big blessing sa kanila pagdating sa money. Ngayon, lahat ng kapatid ko nag-adjust na rin. Alam mo yun, yung maiiyak ka na lang kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero dahil sa wisdom na binigay ni Lord na yung Jeremiah 29:11 na yun yung plano niya. Hindi niya plano tayong maghirap, hindi niya plano na tayo ay malugmok sa ganitong sitwasyon. So, yun, dun lang ako naiyak kaninang umaga kasi sabi ko, Lord, bakit nga ba ako nag-worry kung alam ko namang ikaw ang mag-hold sa amin, ikaw ang magkagabay sa amin, ikaw ang magpo-provide sa amin. So, yun, parang habang kanina inisip ko, na-refresh ako na, oo nga, don't worry, God will provide. So, ito yung kaya gusto ko lang i-share sa inyo to kasi siguro sa iba sa inyo na medyo na-discourage na or yun na, nasa edge na ng mag-give up na. Ang advice ko lang sa inyo, don't give up. Keep on praying kasi si Lord ang bahala sa atin. Hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan, nandyan pa rin siya, and He will do everything para lang sa anak niya. And ikaw yun. Ikaw yung anak niya. So, huwag ka mag-worry. Kaya yun din ang lagi kong sinasabi sa sarili ko na, Kina, huwag ka mag-worry kasi si Lord naman ang magpo-provide. Ang laki-laki ng Lord mo. And He's bigger than anything here sa life natin. So, ayun. Kaya, to all of you na nanonood na to, kung may naranasan ka man na kahirapan or struggle sa buhay mo ngayon, huwag ka mag-give up. Basta kausapin mo lang si Lord, i-offer mo lang sa Kanya lahat ng issue mo, lahat ng problem mo, lahat ng gusto mong sabihin sa Kanya, i-surrender mo lang kay Lord kasi si Lord ang bahala sa lahat na yan. Siya ang magbibigay ng solution. Basta alam ko may purpose pa rin si Lord sa lahat nangyayari sa buhay natin. Pray ka lang, don't give up. Andyan pa rin yung love ni Lord. Hindi yan mawawala. Hindi ka niya iiwan. Ay, yun pa pala. Isa ring natutunan ko sa life ko pagdating sa ganyan. Kung hindi man pera ang makakatulong sa'yo, yung goodness pa rin. Yun pa rin ang magbibigay ng solution sa buhay mo. Kasi, alam niyo yung naranasan nyo ba yung mag-treat kasi sa tao na nagbigay ka ng kindness sa kanya
and then nagkaroon ka ng problem, nandun siya para tulungan ka. Gets nyo ba? Sorry, hindi ko kasi ma-explain eh. Basta, yung kumbaga, tumulong ka sa kanya, ngayon nangangailangan ka, ikaw naman tutulungan niya. So, yung ganung cycle, na kahit sinong tao, sino man siya, ano man itsura niya, magsuho ka ng kindness sa kanya, babalik din yun sa'yo. Ako, sa akin ngayon, nagkakaroon ako ng problem sa dorm ko. Medyo nalilate ako ng bayad kasi nga, nagkaroon kami ng financial crisis. So, medyo nalilate yung bayad ko. Pero dahil sa, nanguna yung kindness ko sa taong yun, sa landlord namin. Ngayon, sobra yung patience and understanding niya sa akin. Yung patience niya, umaapaw, and yung understanding niya. Hindi niya ako, parang dinadown, hindi niya ako pinapalaya sa door. Pagka ganun yung treatment mo sa isang tao, babalik sa iyo yun. Kaya sobrang importante yun eh. Kung hindi man pera, actually kasi, ang pera kasi talaga, lang yan, material lang yan, andyan lang yan. Pero yung quality, yung character mo as a person, pag yun ang binigay mo sa tao, babalik din sa iyo yun. Sobrang thankful ako sa parents ko, actually kaming lahat, kasi tinuruan nila kami ng ganung living na show kindness pa rin sa ibang tao. Kasi dun, yun ang magmumula, yun ang maging root ng accomplishment mo sa buhay. Yun lang. So, tingnan natin kung tapos na yung parents ko. I'll see you again next time. Bye-bye.